Okay mga boss, welcome back at andito na naman tayo sa sa ginagawa natin. Nagre-review tayo at tinitingnan natin yung mga laman ng mga amplifier na pumapasok dito sa shop. So tuloy-tuloy na to, sana magustuhan nyo yung mga ang gagawin natin, yung mga under repair o bago i-repair o habang ginagawa natin ay gagawan muna natin ng review para may idea, magiging collection na lang natin to. So anong natin dito? Simulan na natin mga boss. Meron tayo ditong i-review na isang vintage. Siguro pwede ko na rin sigurong sabihin na vintage to o classic. So i-research ko na lang sa online kung anong taon to na gawa, pero hindi ko sigurado kung ano. Pero simulan na natin base sa ano. So isa itong tatak niya ay Trio high speed DC integrated amplifier. Ang model niya ay KA8300. Mga boss, ito ay parang sister company o under ng Kenwood ata, kung tama yung ko base sa research ko. Makikita natin dito sa harapan, napakaganda kasi ng kahit sinong magkaroon nito, talagang itsura pa lang ng muka, yung mismong pa lang niya, yung pagka-design pa lang ng panel niya, mai-in-love ka na agad at magugustuhan mo na. Kaya kahit luma na to, yung may-ari talagang gusto pa rin niyang buhayin. Kasi bukod sa maganda ang tunog, maganda rin talaga ang paka-design nito. At ang paka-build niya ay maganda. Simulan na tayo sa titingin. So meron siya dito, andito yung power niya. Sa tingin ko may naputol na lang. Power, tapos mayroong phones. Yung phones na yan ay para sa headphone po. Yan, pang monitor. Tapos meron siyang as usual speaker selector. A plus B, makikita nyo dun gumagalaw. Andun yung switch niya at sa pinakadulo. Maganda at saka napakatibay ng nito. Sa naman niya, sa tone niya naman, meron siyang bass at saka treble. Ba yung treble niya? At pababa, meron siyang additional na sa turnover, meron siyang jump o kaya 200 Hz, 400 Hz. Sa high naman, ito naman may 3 kHz jump, tapos 6 kHz. Tapos sa volume niya naman napakaganda. Gawa po lahat ng aluminum yung mga knobs niya, pati itong frame niya. Napakaganda ng click type o bang tawag na dyan. Pag pinihit mo parang nararamdaman mo yung ang ganda. Attenuator, meron siyang attenuator, ayan, on off o 0, tapos negative 20 dB. Balance, left and right, yan. Tapos loudness, so yung loudness niya mga boss ay adjustable o ba tawag dito, napipihit siya, yan. Kadalasan kasi ngayon yung mga loudness control natin ay meron lang on at saka off lang. Sa kanya mayroong 0, 3, 6, 9 dB, yan, dB, yan. Pwede mo i-0 kung tapos meron siyang mode para sa kung either naka-reverse, naka-stereo, saka naka mono. At meron naman siyang audio para sa tape. So pwede kang source yung manggagaling yung tape mo, kasi parang sa record ata to. Play, source, B yung kanina, tapos yung A play, tapos yan monitor yung B, tapos naka source din monitor, ayan. Lagay lang natin dito yan. At saka yung pinaka input selector niya. So yung input niya na available ay tatlo lang. Ayan, auxiliary, tuner, punuan. Dito sa nalaman na natin yan dahil sa nag-comment din sa video natin. Maraming salamat kuyang. Sabi niya, ang ibig sabihin ng ay moving magnet sa punuan. Sa puno to naman, moving coil. Yan, natutunan natin yan dahil sa mga viewers din natin. Kaya nagpapasalamat tayo. Ngayon, tika lang, punta muna tayo sa likod. Mamaya na natin sisilipin yung yung loob. So, ito naman yung likod niya mga boss. Ito yung pinaka logo niya. Kung mapapansin nyo, Trio, tapos yung logo niya parang Kenwood din. Kasi Kenwood din, gawa ng Kenwood. Sa mga sa mga mas may alam pa sa akin, sa mga mas may alam sa vintage, baka ma-explain nyo pa to. So ayan yung niya, yung voltage input niya ay 100 volts, 200 watts, 50 or 60 Hz. So 200 watts po, hindi yan yung mismong pinaka power output ng speaker. Kung hindi, yan mismo yung pinaka power consumption niya.
Kaya mayroon tayo dito pan-testing na 110 kasi under repair po to. Sa input naman niya, ayan na nga sinasabi natin na mayroong puno ng MC sa puno to, tuner, auxiliary, at kadalasan sa mga lumang amplifier mayroong pang earth ground. So ayan yung symbol earth ground. At dito naman, para naman sa tip to, either sa papunta sa record o sa play, record, play. Yan, tip B, tip B. Yan. Tapos ito naman yung speakers niya. Meron siyang speaker A or B. Ayan, may nakalagay dyan na A or B, 4 to 16 ohms yung range ng impedance niya. Pag naka A and B ka, ibig sabihin pinagsama mo dalawa, magkasama na yung ano, kumbaga pinagana mo na lahat, 8 to 16 ohms ang minimum na load. Yan. Tapos meron siyang additional na outlet. So itong switch, ibig sabihin dumaan sa switch. Ito namang unswitch, pag sinaksakan mo yan, kahit naka-off yung amplifier, mayroon niyang power. Ito, magkakaroon lang ng power kapag na-switch na doon. Yun ang ibig sabihin ng switch. Ayan, at saka unswitch. Ngayon, punta na tayo sa laman. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang 4 na malalaking electrolytic capacitor. Ayan. At saka IE type na transformer. At yung heatsink naman niya ay napaka-classic, makapal at solid. Ayan. Ano bang value ng capacitor nito? Ngayon, tingnan natin igilid kung masilip natin yung number ng capacitor. Ayan. Ayan mga boss. So, hindi natin makita kung ilang microfarad yan. Silipin natin dito, baka makita natin sa kabilang side. So, wala pa rin mga boss. Ang gagawin ko dyan ay tatanggalin muna natin tong pinaka at anuhin natin. Saglit lang mga boss. Ayan mga boss, natanggal na natin yung cover nya. Ang capacitor nya ay 4 na piraso na 56 volts, 10,000 microfarad. Tingnan naman natin yung ginagamit niyang power transistor. Dito naman tayo sa power transistor kung anong ginagamit niya. So medyo madilim, hindi natin makita. Kailangan ayusin natin yung anggulo. Ayan. Kita na ba? Hindi pa rin. Aha. So ayan, silip natin mga boss. Nga pala, meron siyang bali total 4 na power transistor. Bali, ang nangyari sa kanya ay isang pares lang per channel. Ano ba mga number nito? Hindi natin makita. Kailangan nating ayusin yung anggulo ng natin. Ayan. Ayan. Kita na natin. Ang power transistor na ginagamit niya ay C2580 at saka yung isa naman ay A1105. Sa baba, parehas ba? C2580. Yan, tapos ayan, 1105. Ibig sabihin mga boss, original pa yung power transistor na nakakabit sa kanya. Yan. Sa sa voltage supply naman, susukatin natin mamaya. Ayan, yung data naman ng transistor, nilagay na lang natin dyan sa screen para may idea kayo kung ilang watts yung o ilang volts yung maximum capacity niya o ilang watts yung power dissipation niya, ilagay na lang natin dyan. Ngayon, ibabalik natin tong tinanggal natin na disukatin natin yung pinaka AC supply niya kung ilang volts at kung ilang volts din yung total sa mismong capacitor na. Saglit lang mga boss. Okay mga boss, so andito na tayo at i-prepare natin to. Saksak natin sa 1 pin. Nga pala mga boss, kada channel may kanya-kanya silang supply katulad nito. Yan, isa, dalawa. Ito yung common nila. Common din yan, magkasama na yan. Tapos ito yung capacitor ng isang channel. Ito yung capacitor ng isang channel. So pati diode, 4 din na pares. Ngayon ang gagawin natin ay susukatin natin yung AC muna, yung entrance from ground to dito. So try na natin i-on. Tapos sukatin natin kung ilang AC yung masusukat natin. So madumi yung
Naka-DC pa tayo bala mga boss. So, sukat na tayo na ano, 45. Yan, 45. 45. 44. 44. Ibig sabihin yung AC niya ay 45 volts, parang kasing lakas din ng mga 735, 733, parang ganoon. Ngayon sa pinaka na naman, balik tayo sa ano, balik tayo sa DC volts naman susukatin natin. So kung ilang DC na yung labas niya, 57. Ayan, 57. 57. Madumi, hindi na tap ng maayos. 56, 57, 56, ayan mga boss. Madumi. $56 ay hindi kita yan, 56 din. So yung pinaka entrance niya, yung pinaka AC niya na supply ay 45045. Tapos pag ano, paglabas na sa capacitor ay 57 na. So parang 10 volts yung tinaas. Patayin na natin. So yan mga boss, yung pinakalaman ng ano, ang problema nito ay relay driver, kailangan natin palitan. Pero sa ngayon, ginawa natin ng review. Kahit pa paano itong ganitong klaseng vintage amplifier, medyo maaliwala siyang i-repair kaysa ibang amplifier at napaka straightforward niya. Mapapansin nyo yung ano nyo, yung mga knob niya, mga sinauna pa talaga ang ano yung mga pyesa niya, ayan itong mga selector niya ang ganda. Ito naman yung ano, ito sa ano to, sa selector to, ayan So maganda to, 110 nga lang pero maganda yung pagka-build ng ano nito, mapapansin nyo pati sa wiring na nakaano po. Ayan. Maganda, malinis ang pagkatrabaho. Hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat. Sana natuwa kayo ngayon o nagustuhan nyo yung video na hinandog natin. Nag-review tayo ng laman ng Trio na amplifier na KA8300. Maraming salamat mga boss. God bless po sa ating lahat.